May Oklahoma City, yung Moore, Oklahoma, di ba tinamaan ng tornado yun? Alam mo, ilang oras pala nakakalipas, bumalik ang tornado diyan sa may metro area ng Oklahoma. At ika nga, iba naman lugar ito ha, 13 patay. Bakit bumabalik siya? May naiwanan. 13 patay ho, mga kababayan. Pero, eto ang gusto nating malaman. Ibang tornado naman na siguro yun, kamag-anak siguro yun. Grabe ano ba yan? Anyway, dito ho sa North Cotabato mga kababayan, abay palipat-lipat yung epicentro. Malapit sa President Roxas, malapit sa Matalam, malapit sa Kabakan. Ano ba yan? Nandito na sa linya natin. Yung mismong gobernador para malaman natin ang assessment kasama niyo. Assessment po ng pinsala dyan sa North Cotabato, si Governor Emilu Talino Mendoza. Good morning, Governor. Magandang umaga. Tatapos na namin ng napakalakas naman na aftershock. Opo. Meron na naman. Kanina alas 4 yun. Hindi ma'am. Ay, ngayon lang po. Wala pang isang minuto. Ay naku, tignan natin sa Feebox kung anong intensity. Salamat po at nabagit nyo sa amin. Pero ma'am, na naman. Opo. Alam nyo, nangyayari nga nakikita namin ni Arlene kasi kagabi pa, may lindol sa inyo. Anong oras po ba dumatingan? Meron daw nasugatan ng mga bata kagabi? Merong nasugatan kasi ang dami naming aftershocks dito. Sabi nga ng Feebox, 6 months pa ito. Syempre, gumalaw yung lupa. Natural, tuloy-tuloy ito hanggang mag-settle down yung lupa. 6 months? Merong nasa-shock, merong nag-nervous breakdown, may tumataas na blood pressure. At saka, syempre, may natanamaan pa rin. Kagaya, kagabi, yung ating mga simbahan ng Baptist, bumagsak din yun. Uy! Semi-concrete, kasi sa mga barangay naman ito. At merong pagbitak ng lupa ngayon ng mga 3 inches. Kaya pupuntahan na naman ngayon yun. At may mga landslide na naman dahil malakas nga yung mga aftershocks kagabi at ngayon na naman. So yung assessment ng damage nito, Governor, hindi kagat na ibibigay dahil continuous yung inyong pagbisita sa mga lugar? Tama po yun, ma'am. Kahapon, yung ating damage na na-assess sa 2 barangay lang. Wala po kaming pasok ngayon sa bayan ng Carmen dahil iniisa-isa talaga namin yung mga eskwelahan. May mga school buildings kami na hindi talaga pwedeng gamitin. Bakit? Umabot na kami ng... Kasi nga nagkaroon ng crack. Yung mga buildings. Oo. Siyempre, yung mga bata kailangan isiguro din natin yung kanilang kapakanan. So, walang klase ngayon. Nandito ngayon yung DepEd, ang regional director, maya-maya, para personal nilang ma-monitor at makita. At pag-usapan namin, paano namin magawa ng paraan na hindi rin kami ma-delay sa pagbukas ng klase. Oo. Ma'am, may mga pictures po ba yung talagang nanghingi Public Information Office nyo para makatulong kami sa pag-disseminate, Hihingin po namin sa inyo mamaya siguro after the interview. Anong simbahan po yung... Pa-email nyo lang po yung ma'am, yung inyong email ad para padala nyo lang. Okay. Para mapadalhan po namin kayo. Ha? Salamat po. Tapos, ano po bang simbahan yung sinasabi niyo sa mga barangay na bumagsak? Ano yung particular na pangalan? Meron ang tatamaan talaga yung epicenter namin ay nasa barangay Kimadsil at Kibudtungan. Ito yung halos umabot na ng 60 million ang pinsala kahapon pa lang dahil ito rin yung mga barangays na along National Highway. So yung pinakamalaki naming damage ay yung mga tulay na connects us to Cagayan de Oro, to Jensan, to ito po ba yung Bukidnon Cotabato Road? Ito po ba yun? Correct. Yan po yun, sir. Ilan tulay po yung naapektuhan dyan? Meron tayong 2 tulay kahapon na na-assess na ng DPWH na yung approach po ay nagkaroon ng depression na mga 4 na inches. So, yun yung hinihingan nila ng pondo ngayon na 50 milyones para magawan agad ng rehabilitation yung approach ng mga tulay. Ito, anong direction to? Magkabila po itong direction na ito. From just Carmen, from Kabakan, papunta ng Carmen po yung, tama ba yun? Yung anong yun? Opo. So, yung tulay ang na-damage? Meron, dahil itong 2 tulay na ito ay nasa barangay Kimadsil mismo. Kimadsil? Ito kasi ito yung tinamaan talaga. Meron na tayong 141 houses as of kahapon na 1 o'clock dami na pala, may concrete na bumagsak. Namigay na yung LGU ng tag 10,000 sa mga na-evaluate ng mga kabahayan. 141? So, ma'am, anong nangyari? Ba't sinabi niyo bumagsak? Sabihin talagang sa epicentro,
talagang yumanig sila ng gusto na para bumagsak to, siguro matagal yung pagyanig. Malakas 5.7 malakas yan. 141 houses. Ang sabi ng PBOK hindi na kami 5.7 yung Kagabi. yung nakarang araw. Tinala na kami ng 6. 6 na nga, oo. Kanina po. Ano po? Aftershock na kami ng 5.7 eh. Anong kwento po ng... Mataas na kami. Ano po yung kwento ng mga tao sa inyo doon sa sitio Kumagsil ba yun? Anong kwento sa inyo? Yung barangay. Barangay, opo. Kimadsil. Anong kwento sa inyo? Kasi, syempre, iba po pala pag malapit ka sa epicenter, hindi sideways yung... Paakyat, taas baba. Taas baba. Paakyat, sa baba. At saka, meron pang mga malakas na pagputok ba bago pagkaroon ng movement. Talagang nakakayanig dahil nagbagsakan yung mga boulders mula sa bundok at tinakpan niya ang National Highway. Kaya kahapon, yun yung mga pictures na ipapakita namin sa inyo, talaga naglalakihan. Kaya namin pwedeng hilain, pero payloader na talaga ang naglinis. Pero ngayong umaga, tatakpan na naman yung kalahati ng National Highway. Governor, dahil po dito sa pinsala na ito, kinailangan nyo bang mag-evacuate ng mga residente nyo? Alam mo, hindi naman maiwasan. Meron talaga mga residente na nakikitira sa mga road rights. So, harap nila yung landslide at nasa pangpang sila ng kabilang parte ng highway. Sila kahapon yung mga evacuees natin doon sa ating mga multipurpose building sa sentro ng barangay. So, yun lang naman sila na talagang delikado yung kalagayan dahil kaharap nila yung landslide at nagkaroon din ng crack ng lupa yung mga tinirikan nila ng bahay. Dahil nasa road right sila. Dahil reclaim yun ng mga areas. Yung paggawa ng daan ng National Highway, yung galing bundok, doon nilagay sa gilid at doon sila nanirahan. At ngayon, hindi na mahirapan ng LGU dahil sila na kusang aalis dahil nga nakita na nila ang pinsala. So ang sinasabi ninyo, bagamat palipat-lipat yung epicenter, talagang yung Bukidnon, Cotabato Road natin, isang lane na lang ang nadadaanan dahil sa yung mga boulder sa bundok, bumaba na. Opo, at nilinis naman. At yung tulay nasira din. Pero sabi ng PBOK, kasi tao lang naman daw ang gumawa ng lahat ng mga mapa na yun, mga pagkakamali. Dahil kahit na sinabi may epicenter ito dito sa may ibang munisipyo, doon sa kabilang munisipyo, pero dito pa rin ramdam sa Carmen at Kimadsil kasi dito ang dumadami pa rin ang pagbitak ng lupa at damage to property. So, ito talaga ang epicenter. Kasi sabi, kailangan visual. Yun ang paliwanag sa amin ng PBOK. Kaya kailangan mag-ikot kami sa mga tao na meron pang aftershock para mas maintindihan nila. Okay, so anong paliwanag ng PBOK? Meron daw fault line dyan o bakit ganyan katagal yan? Local fault line. Local fault line. Local fault line. So, Ma'am, pero nakaranas na kayo niyan noong mga nakaraan? O ito yung pinakamalakas? Ito yung pinakamalakas. Pumalo na kami ng 6 Tapos nag-aftershock kami ng 5, 5.7, 5.6. So, kaya nagbabagsakan yung mga boulder sa taas. Naku, grabe. At wala hong klase ngayon sa mismong Carmen, dalawa yung barangay na sinasabi ninyo at yung highway Buong bayan po. Dahil kahit na ang epicenter na nandito sa barangay na ito, kung pumapalo kami ng 6 sa munisipyo, mas malakas sa kanila doon sa kanilang barangay na 5 kilometers away from the center. Anyway, ma'am. Kaya kailangan namin ma-monitor lahat ng mga... Kumusta ho yung weather dyan? Yung weather ba dyan, lalo nakaperwisyo? Umuulan ba yan sa lugar na yan? Kagabi at saka ngayon? Kagabi, umulan ng sentro, pero hindi naman daw umulan sa kabaranggayan. So, mas mabuti. Pero, tag-ulan na kami dito ITCC na. Gumaganda na rin yung sitwasyon sa kuryente. May kuryente pa naman kami, pero yung tubig sa mga barangay apektado. Kaya nagpapaakyat na kami ng mga fire trucks at yung mga engineering team ng lokal, ng probinsya, ay iniisa-isa na rin yung mga kable. Ma'am, pero yan, sa Carmen pala yung pinag-uusapan natin. Jake, yung mga kanugnog na lugar na naapektuhan din. Matalam, wala pa, pong sitwasyon baka may balita kayo, ma'am, na naiparating sa inyo? Yun na nga, minomonitor ng ating kapulisan at ng ating kasundaluhan at saka yung ating mga counterpart ng mga disaster team. Kasi dito sa probinsya po, 2010 pa lang, 2011 pa, sub-sub na po kami sa orientation. Tama yun, At information dissemination at training all the way to barangays.
Kasi sanay kami sa man-made calamity, pero bago itong natural calamity. So meron na kaming what to do kung pumutok ang apo, kung may earthquake, kung may... Meron na, kaya may kahandaan ang barangay. Malapit ba kayo sa Apo? Malayo-layo konti. Malayo-layo konti kami sa Apo, pero hindi ito volcano-related. Tectonic nga raw po. But anyway, ma'am, marami ngayon sa taga Metro Manila, akala nila, lumindol, balita lang. Pero sa inyo, laki na ng dami, 60 million, 140 houses na nasira, tapos 10 yung nasugatan. Ano ba ang kailangan ho ng inyong bayan sa pagkakataon na ito para yung mga taga Metro Manila, o itong gobyerno natin dito, ay makatulong po dyan, ma'am? Kung gusto po nilang tumulong, siguro una kasi namin ito yung mga eskwelahan namin, pagkain kasi kaya pa naman yung pagkain. Yung gamit na kahit na yung temporary shelter for school, kung meron kayong mga canvas, mga ganyan na nakikita nyo ginagamit ng DSWD, magandang bagay po yun kasi na-notice namin dito, ang bahay na gawa sa kahoy, hindi bumabagsak. Pero yung bahay na gawa sa konkreto, yun ang bumabagsak. Pero ma'am, yung pag-suspension ng klase, ito sa tingin nyo hindi naman naabutin ng 1 linggo? Baka within the week makapagsimula rin kayo? Ay, hindi naman. Aalamin lang namin, mabilis naman inaalam anong building ang pwede. Kaya dito, kung tutulong ang mga taga Manila, anong pwedeng mapadala yung pang-atep? Pambubong, yung bubong. Pambubong. Oo, siguro yun na mga gamit. Anyway, ma'am, at tuloy-tuloy po yung mga ikakapagyanig dyan. Sabi nyo nga kanina, medyo malakas-lakas na naman. Nasaan ba kayo ngayon? Sa munisipyo ba kayo ngayon? O sa Kapitolyo? Alam mo na, taga-Carmen kasi ako eh. Taga-Carmen kayo mismo? Oo, kaya yung video na papadala namin, yun yung kuha kahapon. Alas 6 pa lang nandun na kami sa field. Tapos ngayon, inantay ko itong mga interviews kasi walang signal talaga doon sa mga area. Importante man, nare-relay nyo sa amin. May photos kaming bago para ipakita sa inyo kasi naka-standby lahat dito sa amin mula DPWH, DepEd, Bureau of Fire. I see, okay. Pero importante po... Kasi siguro dahil sanay kami sa man-made calamity. Pero importante po, wala pa naman tayong namamatay kundi puro sugatan pa lang sa mga pagkakataon na ito. Meron po, mga nahulugan ng debris, ng mga bato, ng mga semento, ng mga hollow blocks. Nakalabas, binalik lang kami ng isang bata dahil pagbalik sa kanila kahapon sa barangay, nagsuka, kailangan ibalik mo sa hospital. Grabe, 140 Pero mas marami houses. Ngayon yung nervyos, at saka yung nagtataas yung mga blood pressure. Sabi nyo nga, ang daming aftershock bago namin kayo in-interview. Kaya kailangan yung mga bata, dapat may DSWD dapat na tumulong yan para tulungan sa trauma yung mga bata. Opo, nandyan po ang DSWD at yung medical team at pinapaintigan ng PHIVOLCS na ang aftershocks ay tuloy-tuloy hanggang 6 months. Dahil meron silang explanation bakit 6 months. Kasi kaya nagtaka rin kami, 6 na buwan kaming uuga-ugahin. Naku, nga, no? Nagsimula kayo nung Abril. Hindi naman siguro ganun kalalakas na. Ano kaya yun? Meron nagpa-party sa ilalim. Parang ganun dating. Malakas kami. Tumalo kami ng 5.7 kanina. Grabe, no? O, 408 5.7. Tama yun. Oo. Okay. Sige po, unless meron kayong gusto pang i-announce sa ating mga kababayan. Panawagan po sa NDRRMC at sa Pangulo, ma'am. Nandito naman po ang national agency, yung National Disaster, anong pangalan ng ahensya na Regional Disaster. Opo. RDCC. Nandito na po kahapon, kasama nilang joint. Itong binigay kong data sa inyo, joint assessment na ito kahapon at may ginawa ng mga aktibidades dito paglinis ng highway. So naayos naman. Babalik sila ngayon with DepEd para thorough investigation assessment sa gamit ng mga eskwelahan at yung pagbitak ng lupa. Kailangan namin ng analysis ng mga eksperto para malaman ano ang implikasyon ng pagbitak ng lupa. Okay. Kaya wala akong magaling na tao pagdating sa natural calamity. Talaga, sinabi niyo pa. Ang lahat. Dasal ang kailangan natin. Sige po, maraming salamat, Governor Emilio. Salamat po. Nanalo ba kayo nitong nakarang eleksyon? Opo. Yun, congratulations. Importante At po. least matutuloy-tuloy niya yung pagtulong. Sige po, salamat, Governor Mendoza. Thank you po. Arlene de la Cruz at Jake Madarazo. Banner Story. Well, kasama Ulitin lang natin.